Isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Ako si Ginoong Alan Ortiz, guro, author, at isang content creator. Narito po tayo sa ating video upang talakayin ang isang paksa para sa aralin sa high school na pinamagatang pagsusuri sa akda. Mahalaga ang pagsusuri sa isang akda. Ito ay isang kasanayan ng isang mambabasa upang maunawaan niyang mabuti ang nilalaman at mensahe ng isang author sa kanyang akdang isinulat. Kailangan natin tandaan ang mga elemento na dapat nating gamitin sa pagsusuri ng isang akda. Una, meron tayong elemento na tinatawag nating banghay. So sa pagsusuri ng simula ng isang akda, babanghayin muna natin ang isang akda. Ito ay ang pagkakasunod ng mga pangyayari ng akda mula sa simula hanggang sa wakas. So sa madaling sabi, ibubuod mo ang iyong akda. Mahalaga na maibuod mo ito batay sa pagkakasunod at matukoy mo kung ano ang simula, ano ang kasukdulan, kakalasan at wakas ng isang akda. Pangalawa po ay ang pagsusuri natin ay dapat natin matukoy ang paksa. Ito ay isang elemento sa pagsusuri na tumutukoy sa tema o ideya ng akda. Halimbawa, kung ang akda mo ay isang alamat, definitely o tiyak na nating alam natin ang paksa nito tungkol sa pinagmulan ng isang bagay. Mahalaga rin na matukoy mo din kung ano yung subpaksa ng isang akda. Halimbawa, ang alamat ng pinya. So, alam naman natin na ang alamat ng pinya ay tungkol sa pinagmulan kung saan ba daw nagmula ang pinya. Ang pinakapangunahing ideya rin nito ay ang pagtukoy natin ng subpaksa ng alamat na tungkol sa katamaran ni Pina. Na doon papasok din yung pinaka-aral ng akda natin. Sumunod po na elemento ay ang tauhan. Ito yung karakter o personalidad sa akda. Maaring literal na inilalarawan ang isang tauhan sa akda or masining ang pamamaraan ng author. Dapat mahalaga rin natin matukoy kung o makilala natin kung ang mga tauhan ba ay isang antagonista or protagonista. Halimbawa sa akdang Imping Negro ni Rogelio Sicat, sa paglalarawan ng ating tauhan, literal na binahagi ng author ang paglalarawan sa ating pangunahing tao na si Imping. Kung babasahin natin, tingnan mo ang buhok, kulot na kulot. Tignan mo ang ilong, sarat na sarat. Nako po ang nguso, namamalirong. So makikita natin dyan. Ang sumunod na elemento ay ang tagpuan. Kapag sinusuri natin ang tagpuan ng isang akdang tuluyan, ito ay tumutukoy sa lugar kung saan naganap ang kwento. Pakatandaan natin na dapat alamin mo kung saan bansa ba nagmula yung akda, saang rehiyon, kung saan kapuluan nagmula ito dahil may sarta nakaapekto ang pinagmulan ng akda sa kulturang tinatalakay sa akda. Wag nating ilagay ang ating lugar kapag nagsusuri tayo kasi iba ang paniniwala natin kung ikaw bumabasa halimbawa ang akda mo ay nagmula sa ibang bansa. Siyempre bilang isang Pilipino, meron kang pinaniniwalaan, meron kang nalalaman tungkol sa ating kultura na kaiba doon sa lugar ng pinagmulan na akdang sinusuri mo. Kaya dapat susuriin mo to kung saan ito nagmula. Sumunod po ay ang kaisipan. Pag sinabi natin kaisipan, ito yung mensahe na o aral na makukuha natin sa akda. Tandaan natin kapag nakuha natin ang aral o mensahe ng akda, dapat naka-ugnay ito sa tema ng ating akdang tinatalakay o sinusuri. Dapat magkaugnay yon. Ngayon naman po, ay isa sa mga elemento ay ang tinatawag nating estilo. Pag sinabi nating estilo, tumutukoy ito sa pagkakasulat ng manunulat at paggamit niya ng wika. Sa pagsusuri ng estilo, may iba't ibang estilo o sabihin natin pamamaraan ang manunulat kung paano niya isinasalaysay o nilalahad
o binabahagi ang mga kasaysayan pangyayari sa kanyang akdang isinulat. Meron tayong tinatawag na pagyuyugto ng mga pangyayari o foreshadowing. Ito ay isang bagay o sitwasyon na nagbibigay suhestyon o nagre-representa o nagpapahiwatig ng isang bagay na mangyayari sa kalaunan. Halimbawa, kung napanood nyo ang pelikulang Telma ni Director Paul Soriano na pinagbitahan ni Maha Salvador. Sa isang bahagi po ng pelikula, si Telma at ang kanyang kapatid pumunta sa isang tindahan katapos yung kapatid niya nakakita ng wheelchair, sinakyan niya to, tapos nilaro-laro niya. So, binibigyang diin or emphasis doon sa eksena na yun, yung shot na yun, yung pagkakasakay niya at yung wheelchair. Dahil dito, yung bagay na wheelchair at pangyayaring yun ay may foreshadowing na may mangyayari sa kapatid ni Telma na maaaring siya yung gumamit ng wheelchair na yun. At kalaunan nga, nangyari nga, para bang naksidente yung kapatid ni Telma at kinailangan ng wheelchair at siya yung gumamit ng wheelchair. So ito isang foreshadowing. Sumunod po na estilo ay ang tinatawag nating pagbabalik tanaw sa mga pangyayari or flashback at kasabay rin ito yung tinatawag nating in medias res o nagsimula sa gitna yung akda natin. Isang halimbawa nito ay ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas na nagsimula ang akda mula sa gubat na nakatali si Florante. Yun ay isang in medias res. Kasi bakit siya nakatali? So ibig sabihin mayroong nakaraang pangyayari na matataka yung mga manunulat. Bakit siya nakatali? Ano nangyari sa kanya? So sa gitna nagsimula ang pangyayari at dito habang nagmomonolog si Florante ay binalikan niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang buhay sa kanyang kaharian at ang kanyang relasyon kay Laura. Okay. So yun ay isang flashback. Sumunod po ay ang tinatawag nating mensahe. Ang mga author, bilang isang manunulat, nakikita dito yung kanilang pagiging mahusay na manunulat kung paano nila itinago yung mensahe. Meron kasi mga author or mga manunulat na lantad yung mensahe ng kanilang isinulat. Meron naman na pag-iisipin yung mga mambabasa na itinatago ang mensahe nito sa mga tauhan, sa mga sinabi, sa mga dialogo o sa mga kilos o pangyayari ng akda. Halimbawa na lamang sa Bagong Paraiso ni Efren Nobeng, kung babasahin natin yung bahagi po nito, teka nga pala, narinig mo ba ang tunog sa dibdib ko? Usisan ng batang lalaki. Oo, ano kaya ang ibig sabihin niyon? Hindi mo ba alam na kapag malapit ka sa babae ay malapit ka rin sa tukso? Tukso. So, yan ay mga dialogo at mga pangyayari sa unang bahagi, sa unang bahagi ng dialogo. Yun yung bata pa lamang, yung batang babae, batang babae na si Cleofe, pati yung lalaki. Yung dialogong yan, pinapakita lamang na may nararamdaman yung batang lalaki sa kanyang kababata na kalarong babae. Pero hindi nila naiintindihan yung kanilang nararamdaman o yung kanilang kinikilos dahil inosente pa sila, wala silang kamuang-muang. Pero doon sa pangalawang dialogo na ito ay winika ng kanyang ama doon sa binata nung sila ay nag-aaral na sa kolehiyo. Na sinasabi, hindi mo ba alam na kapag malapit ka sa babae, malapit ka sa tukso? So dito hindi naintindihan ng binata, yung anak, bakit kailangan mong umiwas sa babae gayong nung bata sila, lagi sila magkasama. So nakatago yung kahulugan bakit sinasabing tukso. Okay? So makikita lamang natin dito, ang babae ay tukso dahil sa nais kasi ng magulang na makatapos siya sa kanyang pag-aaral. Kapag nakafocus ang tuon mo sa isang babae, ililigaw ka niyan sa pangunahing layunin o pangarap mo. Kung bibigyan natin sa biblical context, bakit tukso?
Di ba sa Genesis, sa Hardin ng Eden, tinukso ng serpente si Eva upang kainin ang bunga sa gitna ng hardin. Matapos noon, inakit o tinukso ni Eva si Adan na kainin ang bunga. Na kahit alam ni Adan na bawal o masama yun, nagawa niyang kainin to dahil sa sinabi o sa tinukso siya ng babae ni Eva, 'di ba? So dito tandaan natin ha, kapag tinukso ka, hindi pa 'yon kasalanan. Pero kapag nagpadala ka or nagpadala ka do sa tukso at ginawa mo yung tukso na 'yon, kasalanan na 'yon. So yun ha, malinaw po. Isang halimbawa lamang po yun sa biblical context, kagaya na rin halimbawa si Joseph sa Ehipto, 'di ba nung ano 'di ba yung asawa ng ano to ng pinuno sa Ehipto, 'di ba? Inaakit siya na makisiping siya. Subalit ginawa ni Joseph, tumakbo siya papalayo. So dito inaakit ng asawa si Joseph dahil kasi si Joseph ay matalino, mahusay na pinuno eh. So naaakit yung babae. So gusto niyang maangkin, 'di ba, si Joseph. Pero dahil sa pagiging tapat ni Joseph sa Panginoon, tumakbo siyang papalayo. Okay, na dapat gawin natin kapag mayroong tukso. Okay? Sumunod po ay ang tinatawag nating pahiwatig. Pag sinabi natin pahiwatig, ito yung mga tagong kahulugan din, kahit parang naman sa tagong kahulugan ng mga dialogo. Pero dito naman makikita natin rin to sa mga kilos naman o pangyayari or pwede rin sa wika ginamit, pamamaraan ng pagkakabuo. Diba? Halimbawa to again sa Bagong Paraiso ni Efren Abweg. Kung babasahin ko po kung minsan ang batang lalaki ay ang unang magigising, kung minsan naman ang batang babae. Ngunit sino man sa kanila ang unang magising, kukuha ito ng kaputol na damo at kikilitiin sa tainga ang natutulog. At ang natutulog ay mapupukaw, mababalikwas at pagkarinig sa siya'y pinagtatawanan ay magtitindig at ang nangingiliti ay mapapaurong naman at anyong tatakbo at sila'y maghahabulan sa damuhang iyon. Magpapaikot-ikot hanggang sa isa'y mahapo at sila'y muling bumagsak sa kalagmigan ng damuhan. Magkatabi at hindi nila pinapansin ang pagkakadantay ng kanilang mga binti o ang pagkakatabi ng nag-iinit nilang katawan. So dito makikita natin na ang tago kahulugan nito ay yung mga bata ay musmos. Subalit, ito'y nagpapahiwatig sa hinaharap din, possible, na maaari magkaroon sila ng relasyon dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa. 'Di ba? Dahil yung kawalang kamuwangan. 'Di ba? Ngayon naman, sa panahon ngayon, bata pa lang, medyo iba na mag-isip. Maaga na silang nabubukas, namumulat sa mga bagay-bagay, lalo sa konsepto o sa kaisipan ng pag-ibig. Pero dito sa pinapakita ni Sir Efren Abweg sa kanyang akdang sa Bagong Paraiso, yung pagiging pure ng mga bata noon, na wala silang kamuang-muang, ang inisip lang nila yung maglaro, magsaya. Na kalaunan sa unti-unting pangyayari, unti-unti sila makakaramdam ng kakaibang pakiramdam, na kakaibang nararamdaman sa kanilang dibdib. At magtataka sila at hindi pinapaliwanag ng mga magulang bakit kailangan nilang maghiwalay. Na noon nung bata sila, hindi sila mapaghiwalay. So yun ang isa sa mga bahagi ng pagsusuri natin. Kapag sinabi natin kaisipan ng tuluyan batay sa sariling pananaw, ibig sabihin nito, may iba't ibang pananaw, lente, at pagkakaunawa ang mga mambabasa. Maaring iba ang pagtingin mo sa akdang binabasa mo
at iba naman ang pagtingin naman ng isang mambabasa. So kailangan natin bigyan ng konsiderasyon at pagtanggap. Pero tandaan rin natin, alamin rin natin kung tama rin ba yung kanilang pinagbabatayan. Okay? Dapat alam mo kung saan ba sila nagbumula sa kanilang pagsusuri. Alamin mo din ano yung batayan nila. Okay? Pag sinabi nating moral, ito'y pagsusuri batay kung anong tama o mali batay sa panahon na nakasulat o nasulat ang akda at saan ito nagmula. Kailangan natin tandaan na isa lang alang kung saan nagmula yung akda. Dahilan sa yung panahon at kung saan ito nagmula ay mayroong umiiral na batas. May umiiral na kalagayan at iba sa panahon sa kasalukuyan. Isang klasikong halimbawa na binibigay ko sa aking sa aking klase, halimbawa na lang may isang babaeng sekretarya nagtatrabaho sa New York City sa Amerika. Malapit lamang siya o isa siyang sekretarya, malapit ang kanyang bahay ay malapit lamang sa kanyang pinagtatrabahuhan. So nilalakad niya lamang ang kanyang trabaho mula sa kanyang tinitirang apartment. So araw-araw 'yon. Minsan isang gabi, ginabi siya ng pag-uwi, naglalakad siya papauwi na may sumusunod sa kanyang isang lalaki. At di nagtagal, kinaladkad siya sa isang madilim na iskinita ng lungsod at pinagsamantalaan siya. Iniwan siyang buhay ng lalaki at siya ay nagsumbong at nahuli ang salarin. Matapos ng ilang buwan, nalaman ng babae na siya ay nagdadalang tao at nagdesisyon siya na ipalaglag ang bata. Ang tanong doon, tama ba na ginawa niyang ipalaglag ang bata? Siyempre, ang magiging tugon ng iba na mali, batay sa moralidad. Pero kung tutusin natin, ang lugar kung saan naganap yun ay sa Amerika, sa New York City. O, halimbawa na lamang na may batas na umiiral sa New York City na legal ang abortion. Kapag ganun, sinusuportahan ng batas sa estado ng Amerika na gawin na legal ang pagpapalaglag o yung abortion. So kapag ganun po, tama yung naging desisyon kasi suportado siya ng batas. Pero kung halimbawa na lamang na sa estado na yun bawal ang abortion, mali yung kanyang ginawang desisyon. Mahalaga sa pagsusuri din ang tinatawag natin, isang elemento sa pagsusuri ay ang panglingwistika. Sinusuri akda sa pamamagitan ng pagsusuri natin sa mga salitang ginamit dito, yung wikang ginamit, para bigyan natin ng kahulugan ang mga salitang ginamit. Ilan lamang sa dapat nating bigyang diin o tuon sa panglingwistikang elemento sa pagsusuri ng isang akda ay yung mga talasalita, yung mga malalalim na salita para sa mga mambabasa. So kukunin nyo lamang po ito at hanapin lamang ang kasing kahulugan o kasalungat nito para mabigyan natin ng kalinawan o pag-unawa. Maaari nating tukuyin din ang mga matatalinhagang salita o mga tayutay na ginamit ng author o na may akda sa isang akda. Mga idiomatikong pahayag, mga pahiwatig na mga pangungusap, yung mga madamdaming pahayag, kung ito ba'y nakakainis, nakakatuwa, nakakagulat, yan. Mayroong kahulugan ng mga yan. Isa pa ay ang paghahanap natin ng kahulugan batay sa etimolohiya. Halimbawa ng salitang panitikan, ito ay nagmula sa salitang titik, ang salitang ugat nito ay titik na nilapian ng pan at an. Okay? At ang salitang titik ay nangangahulugang literatura mula sa Lating salita na litera na nangangahulugang titik. So, iyon yung etymology o etimolohiya ng salitang panitikan. Isa pang elemento sa pagsusuri ay ang kultural na elemento ng isang akda. Papasok dito po yung simbolismo, yung wikang ginamit, yung norms, mga pagpapalaga or values at arketipo. Ito ay batay po sa konteksto ng akda. Halimbawa, sa akda gumamit siya ng kulay pula.
Maaaring sa atin, sa kahulugan ng pula ay katapangan o pag-ibig. Pero may iba't ibang kahulugan din ng pula. Batay sa kultura, okay? Mamaya babalikan natin yan. Dapit hapon, kamatayan, katandaan. Yung bilang na 8, ibig sabihin natin infinity. Pusang itim, malas, may mangyayaring masama o hindi maganda. Puti, kalinisan o kadalisayan. Meron pula, kaguluhan din, pakikipaglaban o katapangan. Kaya sabi natin, Maria Clara. Sa kultura natin, di ba Maria Clara sa No Limit Angere, si Maria Clara yan. Typical na dalagang Pilipina or binibino mainhin. Itim, kamatayan, kadiliman, kasamaan, maaaring kahirapan. Kalapati, kapayapaan, pakikiisa, pusong itim, masama ang hangarin o hindi mabuting tao. Ilan lamang yan sa mga simbolismo. So, kinakailangan alam niyo po. Meron din kasi mga kahulugan ang mga kulay, halimbawa, ang simbolismo batay sa kultural. Okay? Halimbawa, ang pula, malas daw yan sa kultura ng mga Inchik kapag ikaw ay pumunta sa lamay sa patay. So, niyakap rin ng mga Pilipino ang gantong uri ng paniniwala na impluensya ng mga Inchik. So, naging bahagi na ng ating kultura yan. So, tandaan rin natin, ang kulay na pula, batay sa pagdiriwang, lalo sa bagong taon, sa kultura ng mga Inchik, swerte daw yan pag nagsuot ka ng pula. So, dahil swerte yan, so naniniwala rin tayo, niyakap na rin natin yan bilang isang bahagi ng ating kultura at paniniwala. So, yan. So, tandaan natin, kapag tumukoy tayo ng mga simbolismo, aalamin rin natin kung ano ba ang cultural na kahulugan o paniniwala or pinagmulan. Kasi may iba't ibang kahulugan ang mga simbolong ito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Okay, dapat alamin natin yan. Pag sinabi naman nating norms, ito'y tumutukoy sa mga asal, kilos o gawin na binubuo at nagsisilbing pamantayan ng isang lipunan. Ang mga norms ang nagsisilbing batayan ng mga ugali, aksyon, at pakikitungo ng isang individual sa lipunang kanyang kinabibilangan. Ilan sa mga norms sa kulturang Filipino ay ang pagmamano, utang na loob, bayanihan, hiya, pakikisama. Halimbawa yung salitang pakikisama sa kulturang Pilipino may positibo at negatibong kahulugan yan, 'di ba? Na halimbawa, inom ka dito. Kahit ayaw mo dahil sa pakikisama, umiinom ka. 'Di ba? Kahit na halimbawa bawal sa hindi ka umiinom. Iinom ka kasi nakikisama ka. 'Di ba? Kahit na alam mong masama. Okay, mayroong negatibong kahulugan. So, pero tandaan natin kapag pakikisama, dapat alam mo yung positibong epekto nito. Bakit ito naging bahagi ng kultura natin? So, pakikisama kasi may positibong kahulugan. Pero nagkakaroon din ng negatibo batay sa paano pagtingin dun sa norms na to. Pag sinabi naman natin yung arketipo, ito yung pagkakatulad ng tauhan, posibleng yung pangalan, karakter, pag-uugali, karanasan, o pangyayari sa akdang sinusuri sa iba pang babasahin. Maaari, halimbawa nito, yung hinango ni Rizal ang pangalan na ito na si Elias. Si Elias ay maaaring hinango ni Rizal sa pangalan na Elias na propeta sa Israel, na nakiharap at humamon sa mga parin ni Baal na noon ay nagpasok ng iba't ibang Diyos at Diyos-Diyosan sa Israel. Kung titingnan natin si Elias sa Lumang Tipan, ay isang propeta na nagsilbing tagapagligtas ng mga kababayan niya, 'di ba? Ito sa Israel. Sa nobela namang ni Rizal, si Elias ay isang tulisan at nagsilbing tagapagligtas ng mga Pilipino maging ng ating pangunahing tauhan na si Crisostomo Ibarra. Laban sa mga Frailing Kastila at mga mananakop na Kastila noong panahon na yon.
So dito makikita natin yung pagkakatulad. Maaaring yung pangalan pareho or maaaring yung mga layunin may pagkakatulad. Yun ang tinatawag nating arketipo. Katangian at karanasan ng tao, ito'y pagsusuri sa mga karakter at karanasan ng mga tao sa kanyang lipunang ginagalawan. Tandaan po natin, maaaring may kaugnayan to sa elemento ng tauhan. Pag ang tauhan, binuo ng isang manunulat o ng author, papasok dyan kung ano yung pinagmulan niya, anong edukasyon meron siya, saan siya nagmula, anong lugar ang kanyang pinagmulan, mayaman ba siya, mahirap ba siya, ano naging karanasan siya, bakit ganun siya kumilos. So sinusuri natin yung social na aspeto, okay, ng tauhan. Doon natin makikita rin kung anong klaseng karakter yung ating tauhan. So naiintindihan natin sapagkat mayroon tayong mga karanasan or pag-unawa sa ganung kalagayan. Halimbawa na yung isang karakter na nakatira sa squatters area, dahil magulo yung lipo ng ginagalawan niya, posible hindi maganda yung kanyang pag-uugali, di ba? Pero may mga mayayaman rin naman, di ba, na kahit edukado ka, mayaman ka, pero may masasamang ugali. Depende. Paano ba siya pinalaki? So, susuriin din natin yun. Bakit ganun? So, hahanapin rin natin yun. Pag sinabi natin, batay sa konteksto, yan, kagaya ng sinasabi natin, susuriin natin ang akda batay sa konteksto. Kailan, saan ito nanggaling o kailan ito naisulat. Hindi mo dapat susuriin ito batay sa kasalukuyang panahon kung kailan ka nagbabasa at sumusuri nun. At hindi mo ilalagay ang sarili mo doon. Dapat batay mismo sa konteksto ng akda. Bilang kahalagahan ng panitikan sa pagsusuri, ang panitikan ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap at pagpamanatili ng kultura at tradisyon ng isang bansa. Sa pamamagitan ng mga akdang pampanitikan, mas maunawaan ng mga mamabasa ang pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ipinapakita ng mga ito ang katangian ng mga Pilipino, kabilang ang kanilang pagmamahal sa pamilya, pagiging malikhain, pagiging matatag sa mga pagsubok at iba pa. Ang mga akdang pampanitikan ay nagbibigay halaga at pagpapalaga sa mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino gaya ng mga ritual, sayaw, pamumuhay, gaya ng pagtatanim, pangingisda, pangangaso, pakikidigma, pagpapakasal, at maging mga paniniwala. Dahil sa pagsusuri natin at pagbabasa natin ito, mas napapaunlad natin, napapanatili natin ang ating kultura at tradisyon. Sa mga akda, may papasa natin sa susunod na henerasyon ang mga kultura at tradisyon na kailangang magpatuloy upang manatili ang pagkakakilanlan ng isang lahi. Ang mga panitikan ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at motibasyon. Ang mga akdang pampanitikan ay nagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa ating mga mambabasa upang pakilusin para sa isang pagbabago dahil sa umiiral na suliranin sa tao o sa lipunan kanyang ginagalawan. Maring ang kabayanihan, pagmamahal sa pamilya, bayan, pag-angat sa kabuhayan at marami pang iba ay ilan lamang sa mga paksa o mga suliranin ng isang akda at pinakikilos ang mambabasa upang gumawa ng solusyon. Na yun na lamang nakakalungkot mga anak. May mga akda noong unang panahon pagdating sa pag-uugali ng mga tao, hanggang sa ngayon, yun pa rin ang usapin at patuloy na pa rin na pag-uugali. Ibig sabihin, walang pagbabago, hindi nagbabago ang tao. Bakit ganun? So, dapat kung tayo ay nabigyan ng inspirasyon, na binigyan ng mensahe ng akda na magbago batay sa pag-uugali, dapat tayo sisikapin natin, bigyan natin ng solusyon yung pagbabagong yun sa sarili natin. Kung hindi yung iba, dapat simulan mo sa sarili mo. Sa pamamagitan ng mga akdang ito, nabibigyang lakas ng loob ang mga tao na magsumikap at kumilos pa sa pagbabago at magpatuloy sa buhay.
At dyan po nagtatapos ang ating pagtalakay sa pagsusuri ng isang akda. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Maraming salamat po. Kaya sa mga tagapanood ko, huwag niyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at i-like ang mga videos ko po. Maraming pong salamat.